Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, komentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin, ito pong pahayag ng ating Vice President, Sara Duterte. Ayon po sa kanya, ay wag daw po matakot. Wag daw pong matakot. Ito pong si Bongit na tinatawag na kanyang ating at tinatawag din bangag mga tambay. Wag daw po siyang matakot sa hamon o sa kagustuhan ng taong bayan. Bakit ka nga naman matatakot? Kung ang Vice President nga hindi natatakot sa kagustuhan ng taong bayan. Di po ba? Kung wala kang itinatago, bakit ka natatakot? Hindi po ba? Komentuhan po natin yan. Pakinggan po muna natin ang ating Vice President. Napakaganda pong komentuhan ito, mga kababayan. My take on the demand to take a drug test for a government official, for all government officials, especially the president. Nakatali yun sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So, ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So, ibig sabihin nun, ang nagmamay-ari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So, kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng hindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng humindi. Kasi that is a question on your competency to lead. And to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the drug test. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi. Sasabihin mo, pride, ayaw ko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako mag-drug test. Para matapos na, gawin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No. This is a drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides on how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buwang ako, lukaret ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo, gagawin ko yan. Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik na sila. So I was waiting for them to set up the House of Representatives for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede humindi ang President and Vice President sa drug test. Ma'am? And huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapadrug test din yun. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrug test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. Ma'am, may mga panawagan kayo? Or with all the Yan po mga tambay. Totoo po yan eh. Mula no ikaw mag-oath, manumpa ka na maglilingkod ka sa taong bayan, buong buhay mo. Di ba? Buong buhay mo nga eh. Kaya hawak, kontrolado ka ng taong bayan. Buong buhay mo. Pero talagang hindi po siya sang-ayon eh, mga tambay. Bakit po? Kahit po noon pa,
Ito po lagi niya sagot. Ito po, tingnan niyo po yung dalawang lingkod bayan, kung paano po sumagot din. So ito po, tingnan po natin. Ibang klase ito. Takot na takot magpa-drug test. Ibang klase. Guys, so sabi ng mga didilis, No. No. Why should I do that? That's, what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection yung sinasabi na. So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. And naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag-i-call nila ang dare ko. No. No. Why should I do that? That's, what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection yung sinasabi na. So, Nakita niyo po? Ibang-iba, no? Sasabihin mo bang lingkod bayan yan, mga tambay? Sa bayan po ba naglilingkod yan? Si Bongit, si Bangag? Hindi po ba? Sa taong bayan po ba? O pang sariling interest na lang niya? Kaya nga po talamak ang korupsyon sa kanyang panunungkulan eh. Dahil po, meron siyang issue na gumagamit ng pulburon. Alam naman po natin ang gumagamit ng pulburon ay napakadali po niya magnakaw. Di ba? Kakambal po ng magnanakaw yan eh. Yung gumagamit ng pulburon umano, lalo-lalo pagka naubusan ka na ng pera. At kakambal din po niyan, sinungaling. Bakit ka matatakot? Kung wala ka naman tinatago. Ayan, no? Sasamahan ka pa ng Vice President. Sasamahan ka ng Vice President. At baka sumama rin sa iyo ang iyong ateng. Huwag kang matakot. No? Kaya tama yung sinabi ng Vice President eh. Kung merong agam-agam sa iyo ang taong bayan, bilang ikaw lingkod bayan, at buong buhay mo ibibigay mo para sa bayan sa paglilingkod. Kaya ka nga ibinoto dahil tiwala sa iyo ang taong bayan eh. Pero nung lumabas ang issue na ikaw ay gumagamit ng pulburon at may video pa na kumalat, di ba nawala? Nawala ang tiwala sa iyo ng taong bayan. Ngayon, taong bayan na nagsasabi, magpa-pulburon test ka na. Hair follicle test ang kailangan sa iyo. At yan, ang gusto namin, naka-live ka. Diyan sa Quirino Grandstand, diyan sa may Luneta. Napakasarap makita ng taong bayan na naglilingkod sa amin, na nanumpa, nag-oath, na buong buhay niya ay ibibigay niya para sa bansa. Pag-aari ka na o sinasabing kayo ang may-ari sa akin bilang ako ang Pangulo ninyo. Susundin ko lahat ang gusto nyo. Di ba? Ngayon, sino po nasusunod? Siya. Dahil nga po kung wala kang tinatago, napakadali pong gawin. Pero kung may tinatago ka, napakahirap gawin. Hindi ba? Kaya nga po napakarami pong dahilan. Ganun po yun eh. Pagka gusto, madali. Walang kalatoy, walang ka imik-imik. Ibig sabihin gagawin agad. Pero pagka ayaw, mga bayan, napakaraming dahilan. Hindi po ba? At gagawa po ng dahilan. Kaya nga lagi pong pinagtatanggol ng aso ron sa Malacanang eh. Di ba? Hindi daw po kailangan. Taong bayan na nga nagsasabi eh. Kasi kaya natatakot po magpa-pulburon test. Ang logic po ron, mga kabayan, baka matanggal na siya. Hindi ba? Kasi magpa-positive siya eh. Pag nag-positive siya, matatanggal na siya bilang Pangulo. Kaya hindi po niya gagawin. Kahit po putulan nyo ng Yagbols yan, kahit po putulan nyo ng leg yan umano, hindi po gagawin magpa-test yan.
Lalong-lalo kung ang test, taong bayan na masusunod, live. Pero pagka siya po masusunod, house show po yun. Si Kamanong po, bilang mamamayan, bilang taxpayer, ang gusto ko pong test dyan, live. Dyan po sa Quirino Grandstand. Live po. At doon na rin mismo na makukuha ang result. Hindi po ba? Aantayin ng taong bayan live sa Luneta. Hindi po ba? Kaya lang, makakamatayan na po yan umano. At ang nakakalungkot lang po, taong bayan at ang Vice President na po ang nagsasabi po na yung kanyang sinumpaan bilang presidente at yan po ay nasa saligang batas din, mga kabayan, na gagawin mo lahat ang gusto ng mamamayang Pilipino. Pero sa kabila nun, tayo lang po ang nagkukumbinsi. Ang Vice President, kinukumbinsi na siya na magpates. Ang majority ng Pilipino, kinukumbinsi. Tayo lang. Dahil nga ayaw natin magkaroon ng leader na gumagamit ng pulburon. Dahil nagkandaleche-leche po ang ating bansa, lalong-lalo po sa korupsyon at pamumulitika. At napakahirap po magkaroon ng leader na gumagamit ng pulburon. Dadalhin po tayo sa kawalan yan. Dadalhin po tayo sa kapahamakan sa kanyang mga desisyon. Kaya nga po isang damukal po ang problema ngayon lalong-lalo sa korupsyon. At di ba dadalhin pa tayo sa giyera niyan noong nakaraan? Hindi po ba? Grabe. Kaya itong mga tao na ito, hindi lang naman yan marami po yan. Sangkot, marami po yan. Pinangalanan po yan ni Kati Binag. Marami po yan. At pinangalanan din po yan ni Ateng. Napakarami. Hindi lang po si Kati Binag ang nagpangalan dyan. Hindi lang po si dating Pangulong Duterte. Hindi lang si Maharlika. Napakarami na po ang nagsasabi pong gumagamit po ng pulburon yan. Hindi po ba? At yan, Vice President na mismo nagsabi, sasamahan ka pa, huwag ka matakot. Hindi naman gagawin Di ba? Kaya nga diyan ka magtatake. Ang taong bayan, ang Vice President at pati ang kanyang ating ay gusto na siyang gumaling at siya magpagamot na. Pero diyan ka bibilib. Nananahimik. Hindi lang po ang simbahan ang nananahimik. At nakakapagtaka, tahimik din po ang mga dilaw, pink, liberal, makabayan black, makakaliwa, tahimik. Yung mga anti-Marcos, tahimik. Yung mga anti-Marcos nung araw, tahimik na. Sa issue ng korupsyon, tahimik sila. Nakita nyo, simbahan, nananahimik, halos. Diba? Napakadalang magsalita. Lalo-lalo po yata yung mga dilawan, pink, liberal, at makabayang black. Kaya nga po nakapagtatake, how much kaya yung mga hayop na yan umano? How much? Di ba? At hindi lang po yan. At yung mismo na tagapagtanggol at nagtatrabaho po sa Pilipino, tagapagtanggol po natin, nananahimik din po. Gusto po nilang magkaroon ng commander-in-chief na bangag. May issue ng pulburon. Proud na proud pa po ang men in uniform. Tahimik na tahimik. Mas gugustuhin pa nila na magkaroon ng commander-in-chief na bangag. Bongit! Nasaan na po ang dignidad ng mga taong ito? Nasaan na kaya ang mga prinsipyo ng mga tao na ito? Ito hindi naman po lahat. Marami pa naman po tayong matitinong mga men in uniform sa kapulisan at sa kasundaluhan. Marami pa naman po. Kaya lang marami po yata nagpakabugok at nasilaw yata sa salapi ng mga general. Marami yata. Kaya po nagtataing ang kawali sila at nagbubulagan, bulag-bulagan. Nagiging bulag at pipi dito po sa issue ng pulburon at korupsyon! Hindi po ba? Grabe, no? Grabe. Panahon ni Erap, ibalik tanaw natin. Panahon ni Erap, korupsyon lang ang issue. Weteng, tinanggal nila. Ngayon, trilyon ang pinag-uusapang korupsyon at may issue pa ng pulburon. Hindi po nila magalaw at hindi po nila kinu-question. Unbelievable kayo.
ibang klase kayo. Yan po mga kabayan, ang hamon po. Ang hamon po ng Vice President. Wala kang karapatan tumanggi. Kontrolado ka dapat ng taong bayan. At sa taong bayan ka maglilingkod. Buhay mo ay iaalay mo sa taong bayan. Hindi po ba pag-aari ka ng taong bayan? At ang hamon sa'yo, magpa-test ka na. Sasamahan ka pa. At pati ang Vice President ay sasama rin sa'yo magpa-test. Ganon din po ang sinasabi ni BP, ang iyong ating. Pati ang iyong ating ay sasama at magpapatest din at na magkaalaman kung gumagamit din ng pulburon ang iyong ating na binibintang din sa iyo. Hindi po ba? Yan po mga kabayan ang matapang na hamon ng ating Vice President. At sinisiguro naman natin mga tambay, hindi po ito gagawin ni Bongit. Kung siya po ay gumagamit ng pulburon, never po niyang gawin yan. Never, mga kabayan. Dahil nga, gumagamit eh. Hindi po ba? Paano niya gagawin yan? Gumagamit nga. Mapapatest mo lang yan. Babatakin mo. Huhugutin mo. Yan. Ganyan kasi ginagawa sa mga gumagamit ng pulburon eh. Di ba? Hinuhuli, kinukuha. Saka dadalhin doon sa testing. Doon sa mga nagtetest, di ba? Sa mga ospital o sa mga clinic. Pero ngayon, yan, iba po ang test na gagawin dyan, mga tambay. Kaya nga po hindi makapagpapatest yan eh, kung sakusan loob niya lang. Mapapatest mo lang yan kung kukunin mo at babatakin mo. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang ating komento sa ating mahal na Vice President. Sana po maingatan po kayo, Vice President, araw-araw sa inyo po mga paggawa. At lagi po kayo maingatan. At ganun din po siyempre ang dating Pangulong Duterte, maingatan din po. At madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Maraming salamat po sa mga dasal. At siyempre po, maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At siyempre po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo at lagi po sana kayong ingatan. At siyempre po yung dasal din po natin sa ating buong sambayanan. Siyempre po na tayo po maingatan sa kapahamakan. Maraming salamat po mga tambay. Sa muli, paalam. Bye-bye.